In this video, meron tayong dalawang agenda. Okay? First is pag-uusapan natin yung on-chain earn dito sa OKX. Itong simple earn, on-chain earn, and structured products. Ano ba tong mga to? Ito yung mga pag-stake natin kung saan para ma-maximize natin yung mga in-hold nating assets. Okay? Ang pangalawang agenda natin is i-announce ko tong bagong campaign ng OKX na Trip for 2 to Boracay if sakaling nanalo ka. So, ang kailangan mo lang dito sa campaign na to is, of course, mag-register ka sa OKX, mag-KYC ka, at mag-trade ka. That's it, at magkakaroon ka ng mga rewards, no? Not just Trip for 2 sa Boracay. Okay? So, lilive ko lang tong campaign na to sa description, sa baba ko, yung registration, lahat, referral links, lahat. So, ano yung mga possible rewards mo dito? First is Trip to Boracay, 50 USDT, 20 USDT, 10 USDT, and 2 USDT. Kailangan mo lang gawin is, again, kailangan mo mag-join, kailangan mo mag-enroll, mag-sign up, KYC, and mag-start ka lang na mag-trade. So makikita mo dito meron tayong mga task na kailangan natin gawin para makuha natin yung mga prizes. So 1,000, 5,000, pataas na pataas yung trading volume mo, mas malaking rewards ang makukuha mo at mas malaki chance mo manalo sa Trip to 42 to Boracay. Alright, yun lang yun. Pag-usapan na natin yung grow. Earn, OKX earn. So, pindutin natin, ano ba tong earn? So, earn is, earn your crypto daily in a trusted space. Okay. So, kunwari, nag-hold ka ng mga assets, Bitcoin, Ethereum, or any other altcoins, even stablecoins, pwede rin. Instead of nakalagay lang sa wallet mo na walang ginagawa, nandyan lang yan, nakatambay lang, why not lagay mo dito sa mga OKX earn or sa simple earn, sa structured products, or sa on-chain earn? Kasi dito, para kang nag-earn ng interest, di ba? Hindi pa naglalagay tayo ng pera sa bangko, sa mga traditional banks, binibigyan tayo ng interest. Meron mga iba dyan, lock-up period, mas mataas yung interest. Mga digital banks like GoTime, GCash, Maya, nakakapagbigay sila ng 4 to 6% or 3 to 5% APY na interest para sa atin pag nag-hold tayo ng pera doon. So dito, same lang naman. So simulan mo natin sa simple earn. Sa simple earn, it's all flexible. Makikita mo doon lahat to flexible. Ano ba ibig sabihin ng flexible? Ibig sabihin yan, walang lock-up period. Kung naglagay ka ngayon, gusto mo mamayang after 6 hours, after 12 hours, or even after an hour, gusto mo na tanggalin, pwede mong tanggalin yan. Walang problema. So, liquid ka. Ibig sabihin, may pera ka pang gasto sa iba. Nandyan yung pera, pwede mong i-out yan anytime kung sakali meron kang kailangan gastusin sa iba. So, for example, sa USDT, meron silang bonus ngayon na 10%. So, kung magsasubscribe ka lang, pag less than 1,000 yung lalagay mong pera, like for example, meron akong 750 USDT, pasok ako sa 10% bonus interest. 10% is annual. So, that's 12 months. So, 10% divided by 12, yun ang makukuha mo every month. Okay? Hindi yan 10% per day or per month, ha? Wala, hindi po ganun yan. That's per year. So, sa baba, if nag-over 1,000 ka naman, makukuha mo is 3.6% na lang. So, ito yung parang bonus event lang yan. Bonus yield lang yan. Sa mga mayroong hawak na less than 1,000 USDT. Pag over, 3.6% na lang. So, minimum lending APR, huwag na masyadong papansinin ito, lagay mo lang 1%. Okay? Pag tinaasan mo yan, ibig sabihin, pag kunwari, nilagay mo 4%, as meron kang more than 1,500 USDT, hindi ka mag-earn ng interest kasi gusto mo minimum 4% eh. Ang ino-offer lang dito is 3.6%. So, always 1 lang yan. Agree, subscribe, then okay na. Yung pera mo, nag-earn na ng 10% interest yan. That's more than any other digital banks or traditional banks. Okay? Pero syempre, temporary lang to. It's a bonus. Okay? USDC, meron din. BTC, lahat yan, maraming bonus, no? 5%. Matataas yan mga yan. So, usually, may minimum yan, not exceed 0.4. May minimum threshold lang sila. So, lahat dito is, halos lahat dito, flexible, no? Meron tayong makikita fix. Ano naman ibig sabihin ng fix? Ito naman yung may mga lock-up period. So, makikita mo, pwede ka mag-lock ng 3 days to earn 6%, 1 month to earn 14%, 60 days, 2 months, or 2 months to earn 18%. Okay, so pag nag-hold ka ng asset, meron kang 18% interest annually. So, syempre, meron silang lock-up period kung saan hindi mo ma-out yung pera mo.
wala kang magagawa. Or if ever pwede mong i-out yung pera mo, lahat ng mga na-earn mong interest ay i-void mo, no? Hindi mo makukuha kung sakaling kailangan mo nang i-out yung pera mo. So, make sure, kung magla-lock up ka ng 60 days, 30 days, make sure na hindi mo naman kailangan talaga yung pera. May balak talaga mag-hold ng matagal. Alright, next is structured products. Ito yung interesting product or feature ng OKX Earn, no? So, we have the overview, the Seagull, Dual Investment, Snowball, and Shark Fin. So, explain ko tong tatlong to. Dual Investment, I suggest wag mo napansinin yan kasi mas superior tong tatlo eh. Okay? Compared sa Dual Investment. Simulan natin sa Seagull. So, sa Seagull is parang pipili ka ng direction. Bullish ka ba or bearish ka sa isang coin? Yun lang naman yun. Kumbaga, para siyang sort of a bot na siya na bahala. No? Siya na bahala kung bibili siya or bebenta siya. Ganyan. So, for example, bullish on BTC ka. Ayan. So, ilalak mo ba siya for 7 to 30 days? Or more than 30 days? Or 7 days? Pwedeng ganun. So, paano mo malalaman kung up ka or down ka dito? Kung tama ba yung pagiging bullish mo or tama or mali ka sa pagiging bullish mo? So, kung nagpasok ka ngayon ng 750 USDT, ang current price niya is around 2,326. Okay? So, meron tayong expiration period. That's why meron tayong pinagpipili tayo kung 7 days ba, or 30 days ba, or between 7 to 30 days. So, dito, ang expiration date nito is tomorrow, February 7. So, that's 22 hours away from now. So, kung pagkatapos na expiration date after 22 hours, pag umakyat from 2,327 naging 2,400, up ka. Ayan, makikita mo meron tayong chart dito. Pag lumampas siya ng 2,400 by the end of tomorrow, no, 22 hours from now, meron kang 41.32% in USDT. Pag nandito naman sa between 375 to 2,400, ito makukuha mo interest. Pag less than, ayan, meron tayong 8% but in Ethereum. So, medyo bumagsak yung price ng Ethereum, syempre, babagsak ang pera mo. So, ganun lang kasimple yun. So, meron tayong iba-ibang expiration date dito. In 9 days, meron dito in 51 days. So, medyo kailangan mo din talaga, dito pumapasok yung fundamentals research mo. Next naman is Snowball. So, ano naman tong Snowball? Yung Seagull kanina is bullish ka or bearish ka sa isang coin. Sa Snowball naman, ang gusto mo is sideways yung market na may konting bias towards bullish or bearish. Pipili ka rin doon. Pero mas ideally, mas gusto mo sideways yung market. Sideways yung BTC, sideways yung Ethereum na may konting bias sa bullish or may konting bias ka sa bearish. So for example, dito bullish tayo sa BTC. So pwede tayo mag-subscribe. Meron tayong din period, 10 days, 17 days. So kung subscribe tayo ng 750 USDT. Ang settlement time niya or yung expiration date niya is February 16, 4:30 PM. Alright. So dito, binibigyan kaya ng possible returns mo after February 16. Kaya siya tinawag ng early profit dito is before pa mag-expire yung time, before pa dumating yung February 16, umabot na kagad siya sa 47,259 sa profit price mo. Or early out na siya. Or early profit. Kaya siya tinawag na early profit. Pero, pag nag-expire na, tapos di man yan target yung profit price, pero nasa loob ka ng between profit price and target price, ayan, nasa loob tayo, nasa gitna tayo, doon ang pinaka-maximize mo yung profit mo. Sa recovery naman is bumagsak ng caution price pero nag-bounce back, umakyat sa above target price, as is. Conversion naman, dito naman tayo yung talo. Okay? Bumagsak siya sa caution price. So, mako-convert yung USDT na nilagay ko, yung 750 ko, into BTC. Siyempre, talo yun kasi bumagsak yung price ng BTC. Ganun lang yun. Pag bearish ka naman, it's the other way around naman. So, ayan. So, pag bumagsak, same lang. As in, same lang. Naging bearish ka lang. Okay? I hope naintindihan nyo, no? Mabilis lang naman. If ever hindi nyo naintindihan yung explanation ko, meron naman silang video dito. Pwede nyo panoorin. Meron tayong mga frequently asked questions. Okay? For additional information sa inyo. Last sa structured product is yung Shark Fin. Ang Shark Fin naman is literally walang talo.
Yan ang gusto ng mga tao. Literally, walang talo. Okay? So, if ever naglagay ulit tayo ng $750 dito, $750 pa rin makukuha rin. Protected ang capital natin na meron tayong mag-earn ng konting interest. Okay? Kahit mali man yung prediction mo, kung bullish ka sa Bitcoin, pero naging bearish yung outcome, walang problema. Paano na nagagawa? I'm not entirely sure, but panoorin na lang yung video and yung frequently asked questions. Pero, sinabi niya dito sa frequently asked question, will I lose money in SharkFin? No. SharkFin is principal protected, meaning your original investment isn't at risk. Okay? Kung ano man nilagay mong capital mo dito, hindi yun babagsak sa capital mo. Hindi babagsak yung value niya. So, pwede ka mag-subscribe dito, 750. Pwede ka mag-auto-renew na. Ibig sabihin nun is kasi syempre, meron din tong expiry date every 3 days or every 7 days. So, pag nag-auto-renew ka, after ng 3 days, after term ng 3 days, automatic magpapasok ulit siya na another 3 days. Okay? Kung 7 days, another 7 days. So, estimate earnings mo, syempre, hindi ganun kataas. Alright? Makikita mo dito, sa 750 na nilagay ko, mag-earn ako less than $1. Okay? Naglagay ako, usually, lagay natin, minimum is 10, lagay natin 100. Ito lang ma-earn ko. Maliit lang. No? Maliit lang. Pero syempre, wala kang talo. No? So, pwede ka dito sa SharkFin or sa Simple Earn. That's up to you. Syempre, mas mataas dito sa SharkFin pero nag-vary siya. 4% to 11%. Next, on-chain earn. Ano ba ibig sa on-chain earn? Dito na pumapasok yung DeFi. Okay? So, meron itong konting risk. No? Mas malaki yung risk niya ito compared sa iba. Kasi dito, nilalagay niya yung pera mo sa outside OKX. As far as I know, kasi nga on-chain siya, tinatawag siyang on-chain. Ibig sabihin, naglalaro siya sa decentralized finance na world. Okay. Dito, marami din currency or asset na available na flexible din. Expect mo sa on-chain earn is mas mataas yung interest. Kasi nasa DeFi ka. Mas malaki talaga interest yun compared sa mga centralized exchanges. So, meron tayong liquidity pool or single currency. Dual currency is liquidity pool, no? Nag-earn ka ng APRs. So, the single currency, kung meron kang RON, meron kang 13.68% kung nag-subscribe ka dito. Ayan. So, redemption takes about 3 days. So, matagal-tagal, no? Kasi nga, papadala nila yung pera mo sa somewhere out there, sa Web3, sa crypto. So, it will take time. So, make sure, hindi mo talaga kailangan yung asset mo kung may bala kang maglagay sa on-chain earn. Again, mas malaki ang risk sa on-chain earn because of contract risk. Kung sakaling mahack yung pinapasukan nilang DeFi, kung sakaling nag-rug, kung sakaling scammer pala yung protocol na yun o yung pinasukan nilang project, maapektuhan yung pera mo. And hindi sila liable doon as far as I'm concerned. So, the high reward, high risk tong on-chain earn compared to other products. I'd suggest, no, try nyo sa Simple Earn na lang muna para mas mabilis yung maintindihan. Pag-aralan nyo muna. Then once na mas comfortable kayo, gusto niya mag-explore, pwede kayo sa on-chain earn. Or kung gusto mo bullish or bearish ka sa, or Bitcoin, Ethereum na lang talaga yung in-hold mong asset, or nakafocus ka sa Web3 is Bitcoin, Ethereum lang, then pwede ka dito sa mga structured products. Earn overview is total. No? Makikita mo naman lahat ng mga sakaling kailangan mo. Alright, medyo napahaba na yung video. I hope nakatulong to. If wala kayong mapapalitan na exchange, no? Kaya sakaling mawala na yung Binance, sakali lang, I doubt na mawawala yung Binance. I doubt na nandyan pa rin siya. But gets ko naman kung natatakot kayo. If natatakot kayo, pwede kayo lumipat sa mga ibang exchange. Ang ma-recommend ko is, of course, OKX. Meron din tayong mga ibang exchanges dyan na top exchanges. Mga safe, relatively safe, reputable, transparent. Yeah, marami tayong iba pang exchange dyan, no? Wag lang kayo lalagay sa mga exchange na maliliit, no? Medyo sketchy din, medyo dodgy. Medyo hindi mo alam kung transparent ba sila. Anytime pwede sila mag-rug. So, you have to be very careful on selecting your next exchange. Again, I doubt na mawawala yung Binance sa Philippines. I doubt na mabablock sila. But I totally understand if natatakot kayo at gusto yung ilipat yung asset nyo. Alright. So if nakatulong to, subscribe. Like mo na tong comment. Like mo na tong video. If meron kayong comments, questions, lagay nyo lang sa comment down below.
Bye-bye.